Lumalapit ka ba sa Diyos kung ikaw ay may pangangailangan? Alam mo ba kung paano tumugon ang Diyos sa iyong mga pangangailangan? Sa video na to ay aking ibabahagi na kung saan ay ang Diyos ay siyang talagang great provider or siyang nagsusupply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sinabi ito ni Paul sa mga taga-Philippians, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Sinabi niya ito sa kanila dahil sa kanilang generosity or napakabukas yung kanilang palad na magbigay ng tulong financially sa ministry ni Paul upang maipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa iba't ibang lugar. Sa pagkakasabi ito ni Apostle Paul, kinikilala niya na ang Diyos na God is the source of all the things that we need. Napakaganda nga nung translation nito sa Tagalog. Sinabi niya dito, "At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos. Hindi ito na out of stock. Lagi itong dumadaloy. Laging mayroon, laging sagana. Bakit? Dahil ang Diyos ang source ng lahat. So paano natin ito mapagtitibay na ang Diyos nga ang source? Sinabi niya doon sa Psalm 24 verse 1, "Ang buong daigdig at ang lahat ng mayroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon." At ganun din sa 1 Chronicles chapter 29 verse 12. Sinabi niya doon, "Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagkahari sa lahat." So, mayaman ang Diyos. Siya ay source. Kaya walang hindi niya kayang ibigay na kailangan mo. Ganyan siya katapat at kakomited sa atin na mga na kay Kristo Jesus. Binibigay niya, binibless niya tayo kung ano yung kailangan natin, and most of the time or sometimes it's more than pa. Not because we deserve it, not because we earn it, but because of who He is. He is a generous God. He is the great provider. Ito yung minsan na pumapalpak tayo or nagfe-fail tayo na when we are in need, we tend to think kung sino yung una nating lalapitan para makahingi ng tulong, kung sino yung mga tao na capable sila na maaring tumulong sa atin. So yun agad yung nasa isip natin na hingan ng tulong. Hindi tayo lumalapit agad sa Diyos. Though ginagamit nga ng Diyos ang tao upang maging instrumento ng kanyang daluyan ng pagpapala sa atin, never forget that God is the source. Sa Kanya tayo dapat unang lumapit, sa Kanya tayo dapat unang humingi ng tulong bago pa man sa tao. People are not the savior of our situation. It is God. He is the one who will help us to meet the needs that we have. Personally, ito ay isang malaking lesson sa akin na not to look up on people to meet our needs, but instead that I should fully trust God and I should fully rely on Him and depend on Him. At nung ginawa ko yun ay si Lord na mismo yung kusang kumilos sa mga puso't isipan ng mga tao na magbigay or mag-bless sa amin financially. Dahil kapag sa Diyos tayo unang lumapit, hindi tayo mapapahiya. It is an act of faith to rely first on God, to depend on God, to trust on God, to ask God to meet all your needs. Kahit na minsan na mayroon ka na sa isip mo na kanino ka lalapit or anong paraan yung gusto mong gawin para ma-meet yung needs na yun. But instead, unahin mo muna si God. Unahin mo muna na i-present sa Kanya, ipaalam sa Kanya ang lahat ng iyong mga pangangailangan, and you will not be frustrated. God will give you wisdom. God will give you ways on how to meet that need. At isa ko pang nakita dito ay God's provision is according to His riches in Christ Jesus. Ibig sabihin, ayon sa Kanyang kayamanan. Praise God sa truth na yan na ang kayamanan ng Diyos, ang provision ng Diyos sa atin ay
ibibigay niya ayon sa kanyang kayamanan na kay Kristo Jesus. Hindi ayon sa yaman ng tao, hindi ayon sa ekonomiya ng isang bansa, hindi ayon sa isang circumstances or situation ng isang tao. Hindi lahat doon nababase, kundi ang kayamanan ng Diyos na kayang-kaya niyang i-provide sa atin ay based sa kanyang riches in glory in Christ Jesus. God's provision doesn't depend on human's wealth or resources na ang Diyos din naman ang nagbigay. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa kanyang provision sa atin. Pwedeng-pwede niyang gamitin ang sino man at anuman upang matugunan or masolve or maisupply ang iyong mga pangangailangan. So kung tayo ay na kay Kristo Jesus, mayroon tayong access, mayroon tayong ability to approach, to enter into God's presence, to enter into His mercy and grace para makahingi, para maka-request, maka-ask sa Kanya kung ano mang ang ating mga pangangailangan at ibibigay niya ang mga ito. Ang isa pang katotohanan na nakita ko dito ay God has a lot of ways to meet your needs. Maraming kaparaanan ang Diyos paano niya i-meet yung mga needs natin at kadalasan ang ginagamit niya ay yung mga taong kakilala rin natin. God values our relationship with Him as well as with others. Kaya kadalasan ang mga ginagamit niya rin upang maisupply or maging daluyan ng kanyang pagpapala sa atin ay yung mga kakilala rin natin. Para yung relasyon natin sa ating mga kakilala ay mas yumabong pa or mas lumago pa, mas magkaroon ng deeper faith and encouragement towards each other at maging pagpapala rin sa bawat isa na ikaw ay naging blessing doon sa nangangailangan ang ating mga trabaho. Isa rin yan sa kaparaanan ng Diyos upang maiprovide ang ating mga pangangailangan. Kaya anuman ang iyong trabaho, basta marangal, pahalagahan mo ito dahil yan ang kaparaanan ng Diyos upang maiprovide ang mga pangangailangan mo. Marami rin sa mga Bible na nakaranas ng supernatural provision ni God, katulad ni Elijah nung nandun siya sa brook na inutusan ng Diyos ang uwak upang maghatid ng karne sa kanya araw-araw para mayroon siyang makain. Ang provision din ng langis doon sa byuda na minultiply ng Panginoon na hanggat mayroong mga lalagyan o sisidlan ay hindi nauubos yung langis hanggang sa ito ay kanyang ibinenta upang makabayad sa kanilang mga utang at mayroong sapat na natira para sila ay makapamuhay ng kanyang anak. At ganun din ang pagmimilagro ng Panginoong Hesus sa isang kasalan nung naubusan na sila ng alak. At gunawa niya na yung tubig ay naging alak. So, napakarami pang mga halimbawa na makikita, mababasa natin sa Bible kung gaano nag-provide ang Diyos supernaturally sa mga tao noon. And I believe na hindi yun limited noon lang. God can do it for you. Dahil walang imposible sa Kanya. Kung gugustuhin niyang gawin yon na i-provide ang mga needs mo in a supernatural way, walang imposible sa Kanya. Magagawa yun. At ang panghuli na nakita ko dito is, God will meet your needs so that you will know Him. One thing na na-learn ko rin dito is, God will meet your needs in a way na He is most glorified. God will meet your needs in a way na mas lalo mo pang makikilala kung sino siya, kung ano yung karakter niya bilang Diyos, kung ano yung kaparaanan niya sa provision na ibinibigay niya para sa iyo. Malamang isa sa mga rason kung bakit tayo may laging pangangailangan ay para lagi tayong lumapit sa Diyos, lagi tayong dumepende sa Kanya upang sa mga pangangailangan na yun ay doon natin madiscover, makilala at lubusan pa na makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa pamamagitan ng mga pangangailangan natin, doon natin nakikilala ang Diyos. At doon din siya kumikilos. At doon niya rin ipinapakilala, doon niya rin ipinapakita kung sino siya. And when we respond to Him and allow Him and wait for Him to answer the needs that we have, doon siya nag-glorify. Doon na itataas yung kanyang pangalan.
So never limit God. Ano man yung pangangailangan mo ngayon, napakalaki man yan, na financial problem or anything, any resources that you need na it seems like wala kang mapagkukuhanan, you go to God. Lumapit ka sa Diyos at humingi ka because He is the source. Our God is a generous God. He is the source. He is the great provider. Huwag kang mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. So I hope na may natutunan ka sa video na to. Maraming salamat at God bless.